Hello! Welcome back to my channel. Ayan. Pagpapatuloy natin ng Book of Matthew. Ayan, nasa na tayo? Nasa Matthew chapter 6 na tayo. Ang katuruan tungkol sa paglilimos. Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari. Naglilimos sila sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y mapuri ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito sa pinakamatalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong paglilimos, at ang iyong Ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Wow, di ba? Ito yung kung mapapansin natin, no? Hindi naman natin nilalahat, pero in reality, di ba? Merong mga taong nagbibigay but with a wrong may maling motibo, 'di ba? Yung kaya lang nila ginagawa yung kabutihan na makikita ng ibang tao is for their own good, na makilala sila, na alam niyo yon, yung sabi nga is mabigyan sila ng papuri, yung ganun, which is ang sabi dito, ano ang gustong gawin ng ating Panginoon? Ano yung gusto niyang ipagawa sa atin? Once na meron tayong gustong tulungan, once na meron gusto tayong abutan ng tulong, wag na nating ipagsabi pa. Diba? Wag na nating, ito yung sinabi niya, huwag mo nang ipaalam ito sa pinakamatalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong paglilimos, at ang iyong Ama na nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Namo, ito yung promise ng ating Panginoon sa atin. Namo, ano yung gantimpala na yun? Yung gantimpala na yun is walang katapat. Sabi nga diba? Yun yung sinasabi natin na the more you give, the more you receive. Na, pero dapat, yung din natin dito, para sa akin yung revelation, once din na nagbibigay tayo, wala tayong ibang iniisip na they will return it back to you. Diba? Kasi, kung yung pagbibigay mo is kusa sa loob mo, at kumbaga, wala kang ibang motibo kundi talagang makatulong, makapag-abot ng tulong sa nangangailangan. Hindi mo iisipin na, naku, pag nagbigay ako, for sure, malaki ang kapalit nun. So, ang tawag dito, ng pinapagawa sa atin ng ating Panginoon, no, na talagang yung paggawa mo ng mabuti sa ibang tao, kahit na ilihim mo yon, or 'di ba, kahit na ilihim mo yon, ang ating Panginoon ang nakakita sa iyo kung ano yung nasa loob mo, kung ano yung nasa puso mo. For sure, the grace, yung sinasabi nilang tawag dito, yung grasya ng ating Panginoon is overflowing, magiging overflowing sa buhay mo. Kaso lang, no, merong mga tao na hindi naman lahat,
pero nakakalungkot lang na merong mga tao na yung katulad nga ng nabanggit ko kanina, gumagawa sila ng mabuti para makilala sila. Gumagawa sila ng mabuti para alam niyo yon, yung para ma-recognize sila, diba? Sa bagay, tawag dito, para naman sa akin, yung mga ganun is, kung yung motibo ng mga taong nagbibigay is, alam niyo yun, to influence or para ma-inspire yung ibang tao na magbigay, yun, for sure, ano yun, tawag dito, basta yung motibo mo is tama, or kung gusto mo lang makapag-inspire ng mga tao na gayahin kung ano yung ginagawa mo, para sa akin, kabutihan yun. Kasi gusto mong manghikayat ng ibang tao na kung ano yung meron sila, magbigay sila. Kasi, di ba, sabi nga, yung pagtulong na sa maliit na bagay, napakalaki nun. Di ba? Yung pag-abot mo ng onting, kumbaga yung pag-abot mo ng tulong, kumbaga para sa binigyan mo ng tulong is, alam niyo yun, sobrang appreciate na nila yun dahil nagbigay ka ng effort, nagbigay ka ng simpatya, diba? Anything na alam mo na nasa tamang motibo, it's acceptable to God. Diba? Hindi yung iwasan natin yung pakitang tao. Sad to say, pero yun yung word. Pakitang tao na bigay ng bigay. But, alam niyo yun, yung parang bigay ng bigay, and then kapag yung gusto lang nila na mapaligaya yung flesh nila, na alam niyo yun, pero merong mga ibang nagbibigay na alam niyo yun, yung makareceive lang sila ng thank you, sobrang sarap na sa pakiramdam nila. Kasi, di ba, napakagandang revelation sa atin to, na if you give help to others, make it as a secret if possible, di ba? Pwede din naman yung sinabi ko kanina na basta maganda yung motibo na maka-influence ka or makapag-inspire ka ng ibang tao, then do it. Diba? For the glory of God. Yun, hindi yun para sa sarili mo na ikaw yung papurihan, kundi papurihan ang ating Panginoon sa ginawa mo, diba? So yun. Next tayo? Sa chapter 6 pa rin, verse 5, ang sabi dito, katuruan tungkol sa pananalangin. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit, kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita, at ang iyong ama na nakakita ng ginagawa mo sa lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salita, walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang inyong ngalan, naway maghari ka sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw
at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, papatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Guys, tingnan nyo ha, yung pagmamahal sa kaaway, binanggit ulit ng ating Panginoon dito sa katuruan tungkol sa pananalangin, di ba? Sa verse 14, yung pagpapatawad sa mga taong nagkakasala sa atin. Tingnan nyo, napakaganda ng Bible kasi inuulit-ulit sa atin ng ating Panginoon para maitanim natin sa ating puso. Yan, tingnan nyo guys ha, ang sabi dito ng ating Panginoon, kapag nananalangin tayo, kahit sa pananalangin, yung, alam niyo yung ka-one-on-one nyo yung ating Panginoon na ibinubuhos mo sa Kanya lahat, kinakausap mo siya, yun yung gusto ng ating Panginoon. Make it a secret kasi yun ang gusto ng ating Panginoon na magkaroon kayo ng, sabi nga magkaroon ka ng time na makipag-usap sa ating Panginoon. Yun ang gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon dito sa katuruan tungkol sa pananalangin. And ito bago pa natin hingin yung mga gusto natin hingin sa ating Panginoon, alam niya na yun. Kasi nga 'di ba, our God is all-knowing God. Alam niya lahat ng mga kailangan natin. Yung sinabi dito ng ating Panginoon na alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Ang gusto lang ng ating Panginoon dito is magkaroon tayo ng connection na hindi lang tayo basta magdarasal, mananalangin every time na meron tayong kailangan. Ang gusto ng ating Panginoon is yung lagi natin i-acknowledge ang ating Panginoon sa ating buhay kahit ano pa yung mga pinagdadaanan natin. 'Di ba? Kasi nga 'di ba, sabi ko kanina, our God is all-knowing God. Alam niya yung past mo, yung magiging future mo, alam niya na 'yan. So guys, ayan, tawag dito, napakagandang revelation sa atin ngayon. Ayan, see you sa next na pagbabasa ko ng New Testament. Thank you!